love, life, and lessons from the past. Only at Dear Mags FM with DJ Chin. Dear Mags FM. Good afternoon to you, Chini, at sa lahat naman nakikinig sa programa nyo. Programang walang katulad. Anyway, this is Alara. Sophomore pa lamang po ako noon nang mangyari ang lahat ng ito. Ang saya ng high school life ko noon. Every memories kay ganda. Nakaka-excite bawat mga eksena or bawat eksena. Meron po akong crush, si Ed. Matangkad, matipuno, maputi. Siyempre gwapo. Name pa lang niya, nakaka-blush na. What more pa kaya kung makikita ko na ang mukha niya? Nasa private school po ako nag-aaral at siya naman nasa public school. Pero hindi po yun hadlang para hindi kami magkikita. Kasi magkalapit lang ang bahay namin. Actually, nakikitira lang sila sa bahay ng kaklase ko na matalik ko ring kaibigan. Family relatives, kumbaga. Malayo kasi ang bahay ni na Ed. One day, pumunta po ako sa tindahan. Tama po ang iniisip ninyo. Para magpapansin lang kay crush. Madadaanan lang kasi yung bahay nila. Nang may isang lalaking nakapansin sa akin, si Rod. Medyo may kaliitan, long hair, at may itsura din naman. Uso pa noon ang kantsawan at hiyawan. Mga pinsan niya binibiro kami na kesyo may crush daw si Rod sa akin. Napapangiti na lang kami pareho. Ang cute ng dimples niya. Pero hindi ako affected doon. Kinikilig lang. Yun na nga, napag-alaman kong magkapatid pala sina Ed at Rod ayon sa kaibigan ko. Napaisip ako, ba't ang layo naman ng pagkakaiba nila bilang magkakapatid? Naging daily routine ko na yung padaan-daan sa kanila. Pero walang crush akong nakita. Minsan isang gabi sa sayawan. Di sinasadyang nagkita kami ni Rod. At maalala kong may picture pa kaming dalawa. Oo, close kami pero walang kami. Magkita man kami o hindi, ay okay lang. Nasa eskwelahan ako noon na may isang sulat na iniabot sa akin ang kaklase ko. Galing daw kay Rod. Ang nakasaad sa sulat, pinaabot niya ang kanyang tunay na nararamdaman para sa akin na hindi niya masabi-sabi ng harapan. Parang makata ang dating, matalinghaga ang pagkasulat. Ang lalim ng bawat mga kataga. Itinago ko yon at binasa ng paulit-ulit. Kinikilig na naman ako. Pero kalaunan, nalaman kong si Ed pala ang gumawa ng sulat ng kapatid niyang si Rod para sa akin. Kaya pala, parang iba yung nararamdaman ko. Hindi dahil kay Rod, kundi para kay Ed. Hapon na, uwian na ni na Ed. Nakaabang na ako sa daan para magpapapansin na naman. Pati sarili ko, hindi ko na maintindihan ba't ko ba nagawa yun? At nang papalapit na siya, kilig to the max na naman ako. Sobrang gwapo niya kapag ngumingiti. At last, napansin niya din ako. Diyos ko naman, para akong kinukuryente. Sa sobrang kakiligan, feeling ko katapusan ko na. Pero yun pa pala ang simula. Di naglaon, naging kami ni Ed. Opo, nagbunga din sa wakas ang matagal kong pagpapapansin sa kanya. Halos everyday na kaming nagkikita. At di ko na kailangang magpapansin pa.
Kasi siya na mismo ang nagtulak sa sarili niya para mapansin ko lang. Naging okay naman ang relasyon namin. Minsan, dinala niya ako sa bahay nila. Ipinakilala sa pamilya niya. Nasa loob kami noon ng kwarto niya. Oops, teka lang. Huwag maging malisyoso at malisyosa. Nakahiga lang naman siya sa kama noon at ako nakaupo sa tabi niya. Habang tinitingnan ko kung sino ang kachat niya. Friend niya lang daw. Subali wala lang sa akin. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla siyang pumunta sa trabahong pinapasukan ko. Hindi lang siya, kundi dalawa sila. Ang usap-usapang may ibang babae siya. So tama nga ang kutob ko. May iba na siya at pinamukha niya pa sa harapan ko na may ipinalit na siya sa akin. Gusto kong sabunutan ng babae, pero nagpigil ako dahil sa dami ng tao. Pumunta ako sa likuran, umiyak, nagpipigil na magwala. Sinundan niya ako, humingi ng sorry, pero walang salitang lumabas sa bibig ko. Hindi ko siya kinausap hanggang sa makaalis na sila. Nagdaan pang mga taon. Sa school ako noon, nagbabantay ng pamangkin kong nag-aaral sa kinder. Bigla na lang nagkatama ang mga paningin namin. Kinabahan ako, pero hindi kami nag-usap. Ako na mismo ang umiwas. Yun na ang huli naming pagkikita. Wala kaming closure, but I'm pretty sure that I have totally recovered all the pain that he had given me from the past. Pagkakaalam ko, pareho na silang may pamilya ni Rod. I'm so happy na naging part na sila ng life ko. Hindi man kami sa huli, but at least may natutunan ako. Na hindi lahat ng gusto natin ay makukuha natin. Pagdili ka mo ang nakatadhana, bisan magtambling-tambling pakadiha. Di gyud magiging kamo. Pero kung meant to be kamo, bisag unsa pa nimo nga paglikay or iwas, kamo jud. So advice of the day, you cannot move forward if you stuck and focused on the past. Thank you, Chini, and God bless po. Hanggang dito na lamang ang inyong kamax at lubos na gumagalang Alara. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ang puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Max FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Max FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Max FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa, Dear Max FM with DJ Chini, tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Sock Sargent. Love, life, and lessons from the past, only at Dear Max FM with DJ Chini.